Weather update tayo mga kapatid, sumailalim nga sa rapid intensification o biglaang paglakas ng isang bagyo. Ito pong bagyong Francisco. Mula sa 155 kilometers per hour na lakas ng hangin kaninang tanghali, umabot na po yan sa 175 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna na may mga pagbugsong umabot sa 215 kilometers per hour. Ito po ay malapit na sa Super Typhoon category ng Pag-asa. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 535 kilometers east ng Tuguegarao City, dyan po sa may Cagayan, at patuloy na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito pong bagyong Francisco sa ngayon ay hindi natin inaasang maglandfall o tumama sa lupa, pero yung kanyang outer wind field at panglabas na kaulapan ay sumasabit po sa ilang bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon at nagpapalakas din po yan o humihila ng habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto po o nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban sa bagyong Francisco, meron din tayong binabantayang low pressure area dito po sa labas ng ating area of responsibility na medyo malayo pa naman at huling namata ng Pag-asa sa layong 2,665 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito pong low pressure area na ito ay nasa katamtaman po ang tsansa maging bagyo, pero sa ngayon hindi po yan natin inaasahan pumasok sa loob ng ating PAR. Pag-akyat po ng bagyong Francisco, susunod lamang po itong low pressure area na ito patungo rin po dito sa southeastern portion ng Japan. Sa ngayon, ito pong bagyong Francisco ay inaasahan natin na kumilos pa itaas, papalapit dito sa area ng Batanes. Yan po ay pinakamalapit sa ating landmass o kalupaan. Maaring bukas at kikilos pa po yan o mabagal na kikilos, papaakyat patungo dito sa southern portion ng Japan. Sa ngayon, yung kanyang panglabas na kaulapan at outer wind field ay nagdudulot na po ng mga posibleng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Samantalang yung kanyang buntot naman o inflow ng hangin ay nagdudulot din po ng mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang areas ng Isabela, Aurora, kasama na po dyan ang Bicol region. Habang kumikilos po itong bagyong Francisco, magpapatuloy din po yan magpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Na siya naman po nagpapaulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao. Possible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, dulot ng ating habagat, lalong-lalo na sa Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Visayas, kasama na rin po dyan o lalong-lalo na sa western section ng Visayas at Mimaropa area. Ay yung ating mga katamtaman hanggang sa kuminsan malakas sa pag-ulan ay concentrated dito sa area ng Occidental Mindoro. At habang patuloy na umakyat, ito pong bagyong Francisco, possible na rin po yung ating mga scattered rains o kalat-kalat na pag-ulan sa Calabarzon, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas, including Metro Manila. Mula bukas po hanggang Wednesday, mas tataas na po yung ating tsansa ng pag-ulan at mas magiging maulap na po yung ating panahon. Kaya pagandaan po natin yan mga kapatid. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa mga areas ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at ang malaking bahagi nga ng Central Luzon. At mula ngayon hanggang bukas, magpapatuloy din po yung ating mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan at mga pabugso-bugsong hangin dito po sa Cagayan, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon habang unti-unting kumikilos. Ito pong bagyong Francisco. Ito na po yung kanyang direct effect o yung kanyang epekto ng kanyang panglabas sa kaulapan at yung kanyang outer wind field. Yung kanyang pinakamalalakas na hangin o yung kanyang super typhoon na lakas ng hangin sa kabutihang palad po ay hindi natin inaasang maramdaman sa malaking bahagi po nating bansa at sa ilong bahagi nating bansa dahil yung kanyang pong gitna ay nandito nga offshore at nasa dagat po. Kaya mga kapatid, pagandaan po natin ang mga posibleng epekto ng habagat at ang direct effect din. Ito pong bagyong Francisco. Muli ito po ang inyong weather frontliner Alvin Pura na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.